Samba Pilipinas! Hindi ang perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kahilingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagdaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay gumagaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, samba Pilipinas. Woo! Hallelujah! Come on, everybody, shout hallelujah! Hallelujah! Woo! Woo! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Ayan. Okay, welcome once again to our program for tonight. Samba Pilipinas presents Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. As you have seen the intro, meron na tayong poster for it. Yung official poster natin na ginawa ni Yuan Collado. Ayan, oh, may sound na tayo for tonight. Okay na sa wakas. Ayan, thank you Lord. Okay, kamusta po kayong lahat mga kasamba Pilipinas? Another Friday. Ang ating
ginagawa at kinakaharap ngayong gabing ito. Of course, it's already 6 p.m. from the Philippines to your places. At kung saan man po kayo naroroon, isang magandang araw ng Biyernes, kung Biyernes man sa inyo, magandang araw at great day to all of you guys. And we welcome everybody once again to our program, Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Alright. Alright. Yes, pa. Ito po ang panahon na kailangan natin ang pagkilos ng ating Panginoon sa ating bayang Pilipinas at meron po siya mga sinimulan. Meron po siya mga pinahayag, mga dakila at maluwalhating bagay na para sa ating bayang Pilipinas, that we are called to be a missionary sending nation, launching pad of the gospel, a light to the nation, a worshiping nation, and of course, the burning bush of Asia. Tayo tinaguri ang burning bush of Asia. Kaya mga kasamba Pilipinas, makikita nyo po sa ating ginawang poster ng ating programa na Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas, ay nakita nyo po ang ating mapa na umaapoy, na hindi nasusunog, at ito po ay larawan ng isang burning bush na bayan, na kung saan ay ang apoy ng banal na spirito ang ating pinaniniwalaan na may imprenta sa ating bayang Pilipinas, sapagkat kailangan po natin, of course, purifying fire ng ating ng banal na spirito upang malinis, magkaroon ng cleansing sa ating gobyerno at sa lahat ng sektor ng ating lipunan. And of course, tayo ay nananampalataya, naniniwala, nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na tayo nga ay makakarating sa kaganapan bilang burning bush of Asia, na kung saan ay ang cleansing na ginagawa ng Diyos ay ma-experience ng ating bayan. Nagkakaroon ng shaking, nagkakaroon ng cleansing, mga kasamba Pilipinas. Kaya naman nagkakaroon ng pag-expose sa mga katiwalaan na nangyayari sa ating pamahalaan, and of course sa lahat ng sektor ng ating lipunan ay may sistema na kung saan ay naka-align sa mga kingdom of darkness. But then the kingdom of light is about to shine, and it is shining, and it will continuously shine until the fullness of the glory of God. We are partakers of it, sapagkat ang sabi na absolute prophecy ng banal na kasulatan, the whole earth will be filled by the glory of God, and part of the earth is our beloved nation, the Philippines. Kaya nga mga kasamba Pilipinas, tayo ngayon ay nagsasagawa ng programa natin dito sa Samba Pilipinas online station ng programang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Ayan. Amen and amen. Welcome once again. Ayan, basahin na natin ang mga comments. Unang-una na dyan si Isaiah Joshua Pantay, great day po Samba Pilipinas online station. Si Kuya Arnold Belina, great day po hashtag Samba Pilipinas. Si Pastora Nay Maria Esponilla, great day po Samba Pilipinas family. From South Korea, si Ate Mylene Kim, mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. And sino pa ba? Si Angeli Anyo Nuevo, great day po mga kasamba. Si Rafaela Dampitan, great day po Samba Pilipinas. Si Julie Dagohoy, amen po. Si Deborah Dampitan, great day po Samba Pilipinas. Si Nicole Kate Manjares, great day po Samba Pilipinas. Si Aline Manalo, salamat po Lord for raising the hashtag Burning Bush of Asia. Ayan. Thank you Lord for the calling of the Philippines. Amen at amen. Talking about the burning bush, ay alam natin na in the shadow form sa Old Testament, ito ay dito nakatagpo ni Moses ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng isang burning bush na ito hindi nasusunog. Ito ay sumisimbolo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman as the burning bush of Asia, we are continuously in the building up of the atmosphere of the presence of God. Atmosphere of the manifestation of the life of Christ. Kaya nga po mga kasamba Pilipinas, sama-sama tayo na nagko-contribute, nakikiambag, nakikitoka dito sa ating sinasagawang programa na kung saan tayo naniniwala
na ang galaw ng Diyos sa ating bayan ay hindi ito magagapi, hindi ito mamamatay, kundi ito'y patuloy na magiging buhay na buhay sa pamagitan ng mga sandata na laan sa ating bayan. Ang sandata ng tunay na pagsamba, na kung saan sa tunay na pagsamba ay ating iniaalay ang ating mga katawan bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa kanyang harapan. Kaya naman sa ating pag-aalay na ating katawan ay ito iniaalay natin na gamitin na ni Kristo na nakatira sa atin, the Christ in us, the hope of glory, using our bodily forms so that He can come out, He can be manifested, He can be seen, He can be witnessed, He can be beholded on earth sa pamamagitan ng mga katawan ng mga tunay na mananamba na nag-aalay ng kanilang mga katawan. At ang napakaganda mga kasamba Pilipinas, katulad ng isang divine nuggets na meron tayo sa tunay na pagsamba, that the life of Christ in true worship, the life of Christ is physically present on earth through bodily forms, and the moment the presence of the Lord is upon a particular place, merong kasiguraduhan na sabi nga ng witness ng ating divine nuggets, in true worship, things are being divinely done. May nangyayari sa ating bayan, mga kasamba Pilipinas, sa bawat panahon ng pananambahan sa kanyang harapan. Alright. Amen and amen. All right, and of course, for this past week that we had, marami tayong naging celebration, no? Birthdays, of course, si Ate Tess Agliam and si Irene Magpantay. Sino pa, Maika? Si Raymond Tampita. Tito Raymond, last week pa po yun. And sino pa? Si Abel. Si Abel. Ayan. Abayan, and of course, today, si Ivy pa. Si Ivy Mojica po ay Ayan. nagse-celebrate ng kanyang birthday today. Happy birthday! Happy birthday! And of course, we celebrated our 4th year anniversary yesterday. So we thank the Lord for His faithfulness upon our marriage. So yun po ang ating mga celebration for. Nagkaroon kayo na meron moments meron together. ba ganun, ha? Nagkaroon kayo na moments together. Ha? Na nagkaroon kayo ng date, anak. Ayan, congratulations sa 4 na taon ng katapatan ng Diyos sa inyong pagsasama. Yes, thank you, Lord God. Okay, and of course, kasama rin natin si Nay Cecil for tonight. And papatiin muna natin si Pastora Nay Cecil Collado. Great day po sa bawat isa at matinding pagpapala ng Panginoon ang ating patuloy na nadarama sa bawat araw. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord God. Okay, before we continue, let's sing one song pa. Alright? Ayan, we're going to sing a song called Ang Galaw ng Diyos. Alright. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Ang galaw ng Diyos ay nagtatagumpay sa lahat ng bahagi ng buhay. Ang galaw ng Diyos ay nadarama kahit saan magpunta. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Di na ito maaawat, di
Di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Ang galaw ng Diyos ay pagiging isa. Si Jesus na sa'yo, si Jesus na sa akin. Ang galaw ng Diyos ay tipanan, pagmamahalan, walang hanggan. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Ang galaw ng Diyos ay pakikipaglaban para sa panawagan ng bayan. Ang galaw ng Diyos ay maibaba, kanyang kalooban sa ating bansa. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy punuin ang Buong daigdig. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Di na ito maaawat, di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Di pa awat ang galaw ng Diyos, di pa pipigil ang galaw ng Diyos. Alright, tuloy-tuloy ang galaw ng Diyos, mga kasamba Pilipinas. At talagang ito hindi na maawat, hindi na ito mapipigil. Sa mga panahon na ito na kailangan natin ang pagkilos at paggalaw ng ating Panginoon Diyos, ay ating ginagamit ang anumang sandata na meron tayo, ang sandatang laan sa ating bayan, ang sandata ng tunay na pagsamba ay ating ginagamit, at ito nga ay ang ating pag-aalay na ating mga katawan para kanya magamit, at anumang mga bagay ito katulad ng panahon ng ating Panginoon na sa kanyang pagkakarpintero ay may nangyayari sapagkat kanyang pinufulfill ang kalooban ng Diyos. Katulad ng tinuro niyang panalangin sa atin, let thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya naman tayo man bilang mga anak ng Diyos ay we are into the fulfillment of the will of God. And whatever it is that we are doing, and the Lord God is using our bodily forms sa ating mga pagko-comment, sa ating mga pagsasama-sama kahit ito'y online, sa mga programa na ating sinasagawa, na ating nilalaan bilang tunay na pagsamba natin sa ating Panginoon. Mga kasamba Pilipinas, laging mayroong nangyayari. At sa panahon na para bagang imposible na magkaroon pa ng solusyon sa mga katiwalaan nangyayari sa ating bayan, walang imposible sa ating Panginoon Diyos. Amen. At kapag siya ay nakakakilos at nakakagalaw sa pamamagitan ng ating mga bodily forms, naniniwala tayo na tayo ay nagko-contribute. Tayo ay nakikiambag at nakikitoka upang pagtulong-tulungan na maibaba natin
ang kaganapan ng kalooban ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. We arise as the burning bush of Asia, mga kasamba Pilipinas, na kung saan ay bitbit ang apoy ng paglilinis, the fire of cleansing, the consuming fire na kailangan manatili sa atmosphere na meron tayo sa ating bayan, at nang sa ganon ay makita natin na darating ang araw na itinakdanan in the kairos moment of the fulfillment of the prophecies that we receive as a nation, ay makikita natin na ang ating bayan ay aangat, ang ating bayan ay makakaahon, at ang bayang Pilipinas ay isang bayan na gagawin na ating Panginoon, ang bayan na ang Diyos ang may likha. Ayan. Amen and amen. Yan. And kasama natin, of course, sino pa ba to? Si Aline, sabi niya, salamat po Lord for, ito yung kanina, no? Si Michael Mojica, of course, from Sodso, ay kasama natin. Great day po, Samba, Pilipinas. Si Rafaela Dampitan, blessed 4 years. Ayan. Thank you so much, Ella. I love you. Si Ivy, thank you so much po, Dad, Ma'am. Tay Mark and Ate Micah, Samba, Pilipinas po. And si Aline, power na power po. Grabe ang God-given station. Blessed Yes. birthday, October celebrants, and blessed anniversary po. Yan, Thank you so si much. Test German ng South Korea ay kasama din natin. Kaya welcome po. Salamat po Thank you sa so much po. pakikiambag. Yes. Of course, si Cecil Gasingan Santa Rita. Good Blessed evening po. day po tayo Bishop Elmer. Salamat, at ang kanilang buong tribo ay patuloy na katulong natin, katuwang, para ang atmosphere ng ating bayan ay mapuno ng presensya ng Panginoon, mapuno ng apoy ng Diyos, at talagang mangyari at maganap na tayo nga ay burning bush of Asia. Katulad ng ating poster na nandiyan na umaapoy, na apoy ng banal na spirito ang nandiyan sa ating mapa ng Pilipinas. Amen and amen. Of course, yan. Yes, Lord, di maawa, di mapipigil ang galaw ng Diyos sa ating bansang Pilipinas, sabi ni Tita Maris. And Rafaela Dampitan, yes, Lord, wala pong imposible sa Lord. Yes. Si Julie Dagohoy, amen po, thank you, Lord. Of course, si Ninang Rosana Bagsik. Ayan. Amen. And si Leonie Gula, amen po, thank you po, Lord. Of course, si Pastora Nay Malu Magpantay. Amen, amen, amen. Si Kuya Boyet Cruz, great day po. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Si Fren Hernan, blessed anniversary po tayo, Mark and Ate Hazel. Thank you so much, Fren. And si Aris nandiyan din. Si PB Bardem Mendones ay kasama din natin. Good Ayan. evening. Good evening. Ayan. Sa kampo at kawan na meron ng aking kumpare si Reverend Henry Barde at 10 ng kanyang buong pamilya at kanyang mga anak at mga apo at maging ang kanyang buong local church ay talaga namang very, very active na makibuno, na maganap at mangyari talaga, ang maluwalhating destinasyon ng Pilipinas. Amen. Amen. And of course, last week, last Sunday, ay actually nagpunta po ako ng South sa Correct, Tagaytay. Pero dumaan tayo sa ating family sa Dasmariñas, Cavite, of course, the family there. And I was able to speak at according to your instruction po, we were able to share doon po sa ating family sa Cavite. Ayan, makikita niyo po. That's our family, church family in Dasmariñas, Cavite. Of course, Tay Elnar, Pastor Tay Elnar and the family. Yan, maraming salamat Thank sa you so ating much to everybody. mga kapamilya diyan sa Dasmariñas, Cavite. And of course, anak, ay ikaw ay kanilang winelcome diyan at ikaw ay nasikaso at maging ang karwahe, ay pinahiram sa iyo, pinagamit sa iyo para meron kang magamit doon sa lugar ng Tagaytay na kung saan meron kang service from your itong inupahan na anong tawag doon? Airbnb. Airbnb ay papunta doon sa venue ng National Student Convention ay hindi ka ng problema ng masasakyan sapagkat kung ikaw ay magko-commute, maaaring baka mahuli ka sa mga
events na iyong kailangan na i-judge. Kaya salamat sa ating pamilya diyan sa Dasmariñas, Cavite. Yan. Salamat po. And of course, malakas ang ulan ng mga times na yun, ng mga araw na yun. So, napakalaking bagay ng ating nagamit na sasakyan. Sasakyan ni Tayo El na rin eh. Oo nga. And our family there. And sa pagpapahiram po, maraming salamat po sa inyo. Very comfortable ang iyong sasakyan, di ba? Ganda ng sasakyan. Talaga naka-sunroof po, kaya lang umuulan eh. Kaya hindi ko na buksan. Pwede buksan, maliligo ka sa ulan. Actually, I did went to Tagaytay because of an invitation to judge the National Student Convention. Tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na makapag-judge doon sa ginawang National Student Convention. It's a competition po of Christian schools. The Marami schools sumali, that are under the curriculum of School of Tomorrow. Yung Accelerated Christian Education, yan po ang ating pinag-graduatean din. Na akala mo sa airport, oh, pa? Nakita mo pa? Parang nasa airport ako doon, oh, yung sa isa. Sa ano po yun eh, sa PTEX. May dala kasi ako maleta ni Cody yun eh. Tayo po ay nag-judge. Ayan po, makikita nyo yan sa mga, ilan sa mga highlights. Ayun yung ano natin, no? Yung jacket natin, You and Us. Oo nga. And before, kasi tayo ay sumasali din dyan, so it's another level of experience na tayo na may nag-judge. Correct. And really the progression of the move of God in our lives ay talagang faithful talaga si Lord. May gamit lahat ang mga imprenta. And of course, yung building ng kaya nga stature builder itong itong SOT events na katulad nito, NSC, ISC nung tayo lumaban diyan sa US ay makita natin na ngayon ay dahil sa mga bagay na imprenta na yon ay nakakapag-contribute ka sa School of Tomorrow bilang isang judge naman sa pagkakataon na ito. Kaya purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Tuloy-tuloy ang galaw ng Diyos. Amen. And speaking of actually tonight is the final awardings for the National Student Convention. So right after this, manonood tayo ng live nila. At napakaganda ng balita ni Reverend Ty Jim Yes. ng ating school ng Glory of His Presence ay magkakaroon ng command performance. Wow. Kaya grabe talagang tuloy-tuloy ang galaw ng Diyos as individual, as a school, as a group, as a local church, and of course, as a nation, ay nakikita natin na hindi mapipigil ang galaw ng Diyos. Kasama natin si Reverend Ma'am Tim Good evening Rose po. Abella. Andun sigurado sila Mami Tini sa Kaya nga, hello po. ang tawag doon pa? Rally Night. Rally Night. Ayan. Kasi two of our schools pa, no? Oo. Of course, ang Bride of Jesus Christ Learning Academy Tagaytay and the Glory of His Presence Learning Academy Cabanatuan City. Yun Correct. po yung mga schools na nandun nagpa-participate sa National Student Convention. Nakita natin ang katapatan ng Diyos talaga ay hindi kumukupas eh. Talaga simula noon hanggang ngayon ay patuloy na ititrain ang mga estudyante, ang mga kabataan na magkaroon ng excellence, magkaroon ng tagumpay. At ito kasi ay mga imprenta na kailangan sa kanilang paglaki. At ang mga prinsipyo na tinatayuan, especially sa curriculum na katulad ng sa School of Tomorrow, na kung saan ay integrated ang scriptures, ay naitatanim sa mga estudyante, mga kabataan, na ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos. At dahil doon, yung tinatawag nating godly education. At dahil doon ay katulad ng tinuro sa atin ng aklat ng Proverbs 22 verse 6 na kung saan ay train up a child in the way they should go. When they grow old, they will not depart from it. Kaya yan ang kailangan natin ng mga next generation na kargado at imprentado ang mga salita ng Panginoon Diyos sa kanilang lakad, sa kanilang buhay. At ito ay mga bagay na nakita natin na makakatulong sa pag-angat ng bayan sapagkat righteousness exalts a nation. Indeed, righteousness exalts a nation. Kaya it's high time for us to really train and our next generation. And a big part of it pa, yung sinabi po ninyo, the school, yung godly education na tinatawag po natin. Kaya nga, It will play a big role in training the next generation. Kaya
swerte, hindi lang swerte, but really Pinagpala, blessed. oo. Pinagpala ang ating mga estudyante, ang ating mga kabataan kasi meron na tayong talagang mga schools that are really, sabi nyo nga po, integrated ang scriptures dun sa curriculum. Correct. And we are also a beneficiaries of the curriculum. Ako, si Micah, and yung mga anak ni Nay Cecil. Si Si Ina na Ina, ngayon of ay course. ating kasama na sa tech team. Yes, and sino pa ba? Yung mga anak ni Nay Cecil, Joshua, si Yuan, Yuan Cody, si Joshua, na ating guitar player sa ating Samba Pilipinas. Lahat and kayo News. sa UINAS Oo nga, no? band ay dumaan sa curriculum na meron. Sapagkat ito'y pinaniniwalaan natin na sa imprenta ng ating cutting edge as a nation, ang cutting edge ng tunay na pagsamba ay ang tunay na pagsamba through worship is manifesting the life of Christ. Kaya in every aspect of it, the Lord Jesus Christ is the one manifesting. Kaya meron tayong tinatawag na godly family, godly music, godly education, yan sa edukasyon. At sa ngayon ay nakikita natin nagkakaroon ng shaking at of course nagkakaroon ng cleansing ng fire of the Holy Spirit para magkaroon tayo ng tinatawag nating godly government. Nakakapasok ang buhay ni Kristo sa lahat ng aspeto. Katulad ng iyong pinuntahan, anak, sa ating pamilya sa Dasmariñas, ang SODSO. Ito naman ay bahagi ng tinatawag nating godly financiers. Ayan, godly finances, na kung saan ay lumalabas ang buhay ni Kristo sa pamamahala ng pera. Yan po, mga kasamba Pilipinas, ang cutting edge na meron tayo, ang cutting edge ng tunay na pagsamba. Amen. And of course, kung mapapansin po natin, the common denominator of all those things, yung godly. Yan. So that's the most important thing is that the life of Christ being manifested in those areas, in those departments. So yun po yung main what we call the substance. Ayan. Christ in us is the nation's hope of glory. Sabi ni Sir Lambert. Of course, bahagi yan, isang katipanero na naka-assign sa godly education at sa kanya na involved siya sa public public school at na kung saan ay bitbit niya ang apoy, bitbit niya ang cutting edge ng tunay na pagsamba at sa pamagitan niya ay makakaraan ang buhay ng Diyos na makapasok sa mga public schools na meron tayo. Kaya pagpalain pa ng Diyos ang buhay ni Sir Lambert, of course ng kanyang buong pamilya, si Ma'am LB ay of course involved din niya sa public school, sa rin niyang guro at ang kanilang buong pamilya, kanyang anak si Shikaina, of course na magiging magkakaroon na ng baby, sila mag-asawa at talaga naman si Jaira and of course yung kanilang bunso. Ang kanilang buong pamilya ay pagpalaing kayo ng Diyos at ang galaw ng Diyos ay bitbitin ninyo at ito'y makadaloy, makapagmanifesto sa inyong buhay. Amen and amen. Ayan, congrats po tayo, Mark. Sabi ni Joshua, thank you so much. Salamat po, Lord. Salamat po, sabi ni Pastor Ty Elnar Magpantay. Godly education builds the new generation. Ayan. Correct. Sabi Marami ni Isaiah tayong Joshua. nakikitang mga align na principle na nakasalig sa, of course, sa eternal truths at eternal words of God. Kaya nga dito sa ating Samba Pilipinas online station at sa programang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas, ay talaga namang sama-sama tayong nagko-contribute na magbato ng mga, of course, divine nuggets, mga godly principles, and of course, mga God-given songs na ating ina-articulate sa pamagitan ng pag-awit ay nagdideklara tayo kasi nga ay napakahalaga ng articulation because articulation and meditation of the living word brings forth the manifestation of the life of Christ. Amen and amen. And of course, yung magko-command performance pa si Justin, no? Famous speech yun pa eh. And nung nag-present sa akin yun, nung nandun ako natulog sa kanila, sabi ko kay Sir Bench, itong main event natin kasi tayong dalawa, ito ang mga winning pieces natin, winning event natin, yung famous speech.
Kaya talagang tuwan-tuwa kami kanina, tumawag siya. Sabi niya, Koy, so, bakit niya tumawag? Command performance na ba? Sabi ko, and yes, hulaan mo ko sino, si Justine, famous speech. Amen. Yun nga. Thank you, Lord God. Ayan. Ayan, anak, naipapasa, no? From one Naipapasa, yes. generation to another. That's the beauty of the ingredient of the move called the Fathering Dimension, because the Fathering Dimension is giving us an assurance of succession with progression. Amen. Ayan. Thank you, Lord, sa inyong galaw sa aming mahal na bansang Pilipinas. Sabi ni Pastor Ezekiel Nieto and si Sandro Ray Domingo. Amen po. Thank you po, Lord. Another song that we are going to hear tonight is the song, a classic worship Tagalog song that was our original composition of course, our dad, Bishop Elmer Magpantay. And the song is Ikaw ay Ikaw, and well known to be Bakit Nga Ba in the body of Christ. So here's the song, Ikaw ay Ikaw. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba.
ikaw ay ikaw, mga kasamba Pilipinas. Napakagandang awitin na nagpapakita sa atin na ng mga letra na nagsasabi na ang ating pag-ibig sa Diyos ay hindi dahil sa pagpapala, hindi dahil sa himala, kundi dahil sa ang Diyos ay Diyos. At the end of the day, it is God who will prevail. Maaring may mga pangit na sitwasyon, maaring may mga pag-aayos na ginagawa ang Diyos, merong shaking, meron talagang cleansing na ginagawa ang Diyos sa ating bayang Pilipinas, pero mananatili na nagmamahal tayo sa Panginoon sa pagdaan natin sa proseso na katulad nito ay nananatili sa ating mga kaisipan na ang galaw ng Diyos ay hindi naaawat ng sitwasyon, kundi ang mga sitwasyon ay nagiging, sabi nga na aklat ng Roma, ay all things are working together to those who love the Lord. Amen. And a nation called the Philippines is a nation who loves her God, mga kasamba Pilipinas. Alright, marami tayong mga kasama dito. Yes, ayan. Nakita ko si Reverend Ty Jim na excited Ayun, na excited congratulations na mapanood ang awarding mamaya katulad din natin na talaga naman kasi nga ay nagpupuri tayo sa Diyos sapagkat sa bawat tagumpay na binibigay ng Diyos, ang kagalakan ay sa atin, ang karangalan ay sa Diyos. Ayan. Amen. Yes po, Lord. Sabi ni Ivy Mojica. Happy birthday once again. Blessed day po, Samba Pilipinas. Sabi ni Steph May Pablo Silioni Gula. Yes po, Lord. Nais kong ibigin ka hindi dahil sa pagpapala, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka dahil ikaw ay ikaw. Amen. Ayan, si Kuya Boyd Cruz. Thank you, Lord. Bakit nga ba? Mahal kita, O Diyos, walang iba. Si Mahal Pastor- kita, O Diyos, walang iba. Sabi naman ni Rafaela Dampitan. Yes po. Si Pastor Lito De Leon ng South Korea, Hello po. Pastor Ty Lito, ay kasama natin ngayon. Ayan, nakikiambag sa atin. And of course, ang mga nangitoy diyan sa lugar ng bayanihan, Ayan. ay yan ang mga imprenta ng tunay na pagbabayanihan. Sapagkat ang galaw ng Diyos sa ating bayan, ika nga na isa sa mga letra ng awitin mo anak, na bayanihang walang katumbas ang ating ipapamalas. Sapagkat talking about bayanihan, we are talking about coming into being one. That Yes. is where we are heading to, as the body of Christ. We are coming into being one because we arise into intimacy with the Father, with the Son, and the Holy Spirit at the fulfillment of the prayer of our Lord. Let them be one even as we are one. Let them be one with us. Yan po ang isa sa mga produkto, resulta ng tunay na pagsamba. In true worship, the more we are manifesting the life of Christ. And when the more we manifest, the more we are coming into being one. Amen and amen. Ayan, amen and amen po. Sabi natin Tess German. And si Steph Joy, amen and amen po. Thank you, Lord. And si Leonie, amen and amen po. Thank you, Lord. Sabi naman ni Apple Fuentes. Ayan, mga kasama natin ngayong gabing ito. And of course, ano ba ang ating mga announcements pa? Do you have any announcements? Of course, yung Occupy. But then before that, ay dami nating kasama, na napakaganda anak na maisigaw natin ang ating programa. Ayan, 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Ayan na ang ating bagong sigaw. Hindi naman siya bago, binawasan lang natin. Ayan, pero as you can see, yan po yung bagong gawang ni Juan. Yan yung pinaka-poster ng ating programa. So we already have an official program segment in our Samba Pilipinas online station. Yan ang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Yan. Parang yan yung logo anak ng ating program na. Yan po yan. And abangan po ninyo ang mga susunod pang programa, mga segments na ating idadagdag dito sa ating online station. Yan. So most likely ay tayo ay magkakaroon din ng mga live and mga live sa mga araw ng mga weekdays, no? Kasi usually weekday, actually Friday weekday naman yan, pero I mean yung other days within the week ay magkakaroon pa tayo. Of course anak, ay sineset up natin ito, by the grace of God, itong ating Samba Pilipinas Yuna Studios, the home of Samba Pilipinas. Kumbaga itong base natin ay patuloy na papagawa natin yung ating second floor, yung ating hall na paggagawa ng ating mga music video recording.
At yung mga baga rooms natin dito, nang sa ganon, medyo malapit-lapit tayo dito kasi yung ating mission house ay medyo malayo. At kapag nandito na tayo, meron kang lugar dito anak na sinagawa natin ang iyong family. Ay pag nandito tayo ay kahit everyday magkakaroon na tayo ng mga ibang segment dito sa ating Samba Pilipinas online station. And this is all for the purpose of offering our bodies, and this is all for the purpose of mastering the technology that we have as a nation. The technology and the cutting edge of true worship. Ayan. Yan. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas, sa Pinay Joshua Magpantay. Ganon din si Leonie Gula. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Pati na rin si Sandra Ray Domingo and si Steph May Pablo. Pare-pares tayo ng mga sigaw. And si Pastor Tay Elnar Magpantay. Ganon din ang mga sigaw nila. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Articulate niya Pilipinas. anak ang mabuhay ang siglo Pilipino. Bahagi na of course ng ating platform na ginalawa ng Samba Pilipinas ay tayo ay naatasan na bitbitin ang mga awareness na merong siglo Pilipino na 100 taon na tuloy-tuloy na pag-ahon ng mga Pilipino patungo sa kanyang maluwalhating destinasyon. Amen. Amen and amen. And of course, at marami tayong mga ano ba pinakamalapit? Yung Occupy 4 na, yun na po ang susunod nating event. And that is going to be in Davao City. I know, we all know that there are a lot of things happening in Davao. May mga shaking talaga dyan, literal. And we are believing for a move of God to really once again explode in that specific place. Kaya tayo ay attend ang Occupy, and we have a representative sa ating Samba Pilipinas family. Ako po at si Cody Christoph Collado ay pupunta doon. And firstly to firstly to minister of course with the speakers na nabanggit po ninyo. Number 1 na po doon, of course, our dad Solomon. Alright. Though online yon, pero he's going to speak. Si Papa Ernie Abelia also is going to be there. Si Attorney Jeremiah Belgica, isa po sa mga speakers na mapapapunta sa Davao. And also our Senator Alan Peter Cayetano is also mga present. kapatid natin sa Panginoon, ang mga itong mga mga lingkod ng Diyos o lingkod bayan natin. Kaya ayan, maganda at of course nananalangin tayo na isang matagumpay na event. Occupy, a prayer congress na kailangan ng bayan. Manalangin para sa ating bayang Pilipinas. Amen. So yan, abangan po ninyo yan. Hindi ko alam kasi kung may live yun pero yung siguro malapit dyan sa Davao na mga nakikinig ngayon, pwede naman po kayong umattend. Pwede po kayong magpunta doon. Sa South Point, gagawin yun pa. South Point School, dyan sa Davao City. Alright. And it's going to be on October 31, 1 and 2. Yan. So yan po, bakasyon naman yan. Okay, our last song for tonight, of course, itong awitin na ito ay alam ng lahat ng mga na-born again. Siguro alam ng lahat ng mga naka-experience ng born again experience, nagkaroon ng born again experience, and it's really an encouraging song. And up until today, ito pa ay patuloy pa rin sa paglipad at paghayo ang awitin na ito. Kaya awitin natin siya. It's going to be, kung sa mga nakakaalam, pwede nyo kaming sabayan. It's going to minister to all of those who's going to hear it. And it's a classic praise song by our dad Bishop Elmer Pantay, and the song is Katulad ng Mga Agila. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, humayo na, ipahayag
kalakasan sa presensya niya. Itong panahon, di na uso ang mag-backslide. Itong panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo ay talunan na. Halika na, humayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Itong panahon, itong panahon, di na uso ang mag-backslide. Whoa. Itong panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo ay talunan na. Halika na, humayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Halika na, humayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Alright! Tayo ay mga agila, tayo ay bayan ng agila. Isa sa simbolo na meron ng ating bayan, ang ating pambansang ibon, the Philippine Eagle. At napakaganda nito, ito hindi nagkataon lamang. Ito ay may implikasyon sa larangan ng galaw ng Diyos sa ating bansang Pilipinas, sapagkat ang sabi ng aklat na Isaiah, those who wait upon the Lord shall renew their strength, and they will mount up with wings as eagles. Amen. Ayan, tayo ay bayang marunong maghintay sa Diyos, mga kasamba Pilipinas. At nakita ko naglalabasan ng mga agila dito, nakita ko si Pastor Tay Romy Bongo, ang nagsasabing, ang kagalakan ay sa atin, ang kadakilaan ay sa Diyos. Yes. Nakita ko rin si Pastor Rod Agripa, na kung saan ay ito naman ay agila na ampugad ay nasa Nueva Vizcaya. At ang mga ito ay of course kasama na a-attend, lilipad patungong Davao para dumalo sa Occupy 4 na gagawin na prayer congress na ating kinabibilangan na komunidad, sapagkat naniniwala tayo mga kasamba Pilipinas na kailangan ng ating bayan ngayon ang panalangin at magsama-sama ang mga anak ng Diyos na ang panalangin na merong sangkap, the ingredient of true worship, that we are saying that true worship is manifesting the life of Christ. Kaya nga meron ito integrated ang tunay na pagsamba sa pananalangin na mga katipanero, na mga anak ng Diyos dito sa ating bayang Pilipinas na nakikipaglaban upang maibaba ang panawagan na meron tayo. At kaya nga dito sa ating programa ay we are articulating, we are declaring, we are shouting na mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Ayan. Amen and amen. Ayan, Maraming Katulad ng mga nag-agree. agila. Yes.
Ayan, tignan natin yung mga comment. Amen po, sabi ni Kuya Arnold Bellina, si Steph Joy. Amen and amen po si Steph May Aguila. Amen po si Sandra Ray Domingo. Ayan. Woohoo! Thank you po Lord, sabi ni Steph Joy. Halika na, humayo na, ipahayag tagumpay niya. Woohoo! Sabi ni Tita Maris. Si Rafaela Dampitan and si Pastor Tay Alan Esponilla, ang gawa ng Diablo ay talunan na. Amen. Yes. Amen. Yes, sabi naman ni Pastor Anay Malu Magpantay, si Leone Gula ay naglagay ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na agila. Diyan sa comment ang dami section. nagliparan ng mga Nagliparan agila. po yan, ha? Bihira ako makita ng 7 magkakasabay pa, ha? Paisa-isa lang. Kaya nga, mga soloista ang maagila. Yes, mga soloista yan. Lumipad yan, nag-iisa talaga. At of course, ay ang agila ay alam natin na tumatagos yan sa mga bagyo sa mga bagyo. At larawan yan na ang ating bayang Pilipinas, anumang bagyo ang meron tayo sa gobyerno, bagyo sa ekonomiya, bagyo na literal, mga lindol, anything na naghihinder at mga sitwasyon na hindi kaaya-aya in the natural. Alam natin as the true lovers of Christ, mga minamahal, tayo ay lahat ng bagay na yan ay gumagawa patungo sa ikabubuti natin. Sabi ng imprenta ng Aklat ng Roma, all things are working together for the good of those who love the Lord. Amen. And we thank the Lord as true worshipers. True worship is loving the Lord, coming into intimacy, and being one with God. Amen. Amen po. Sabi ni Pastor Tay Alan Esponilla, dumadami ang lahi ng Ayun, agila. kaya pala maraming lumilipad sabay-sabay. Kaya pala po, no? Kaya 7 magkakasabay. Yeah, 7 magkakasabay yan. And, ayan. Alright. And of course, huwag niyo kakalimutan na patuloy na pag-stream sa ating mga God-given songs sa Spotify, Apple Music, and YouTube. And patuloy niyong suportahan ang ating mga pages yan sa Facebook, Samba Pilipinas, Elmer Magpantay, and You and Us. Ganon din po sa YouTube. And also sa TikTok ay at Sir Mark Magpantay. Pwede niyo pong i-follow yan. And also our private group, Kabataan naman, for those of you who would want to be part of that group and movement, pwede po kayong mag-join. Just click join group and answer the 3 questions. Ayan po, lumalabas sa ating screen ang ating mga social media accounts and ang ating mga platforms for our God-given music. So, dyan nyo po makikita yan. And kung hindi pa kayo nakaka-follow, hindi pa kayo follow and stream to our, subscribe to our channels, please do so and please share it to your friends and to your loved ones para sila din ay maging part na ng ating circle. Kasi talagang malaki ang gagampanin nito lalo sa mga panahong ito ngayon. Correct. We need to raise up more and more righteous people and righteous next generation for our nation to really rise up and reach its destiny in Christ. And of course, Nai Cecil, any last words before we go for tonight? Thank you, Lord. Nothing and no one can hinder us in doing the perfect will of God. Lipad, mga agila. Lipad mga agila, 69 days to go before Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas to everybody. 69 days to go. Yan, may countdown pa tayo. Ayan, Napakaganda malapit. ng ating pagla-live. Na talaga naman nakikita natin ng improvement. Nakikita natin ng progression sapagkat sa tunay na pagsamba ay tayo ay into progression, into excellence. We are doing our best because we are co-laboring with Christ. And co-laboring with Christ, persistent co-laboring with Christ, mga kasamba Pilipinas, is a gateway to the effortless dimension. Amen and amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoong Diyos. And of course, palakpakan din natin ating media team. Yan. Si Hagay Dampitan, si Ina. Christiana Dampitan, Yan. of course, si Aris Caranto, and si Lizelle Albania. Salamat. Albania ba yun? Albania Albania. pala. Yan. Okay, palakpakan natin sila. And of course, patuloy na, sabi nga ni Papa, patuloy na nag-i-improve. And abangan nyo yung mga bagong segments natin. Talaga makikita nyo yung mga magaganda pang mga segments na mapapanood at mapapakinggan ninyo sa ating Samba Pilipinas online station. But Yan. for this time,
let us enjoy our first ever segment program in our channel Samba Pilipinas online station. And yun po ang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Maraming salamat for joining us tonight, everybody, for your continued support to Samba Pilipinas online station. Please do share it to your friends. Pag-like nyo na sa page Nga para... pala, anak, itong mga online na ginagawa natin na live ay pinopost din natin ito sa YouTube channel ng Samba Pilipinas. Ano po? So, please subscribe po kayo dito sa ating YouTube channel ng Samba Pilipinas. At diyan po ay pinopost natin pagkakatapos ng ating live online, ito ay pinopost natin. Nang sa ganon ay pwede pa natin balikan yung mga live sessions natin na kung saan ay nagpapatuloy na nagko-contribute na mag-build up ng atmosphere na tayo ay makarating sa ating maluwalhating destinasyon. Yes, ang reason po naman noon ay kasi po ang Facebook ay binubura niya to after 30 days. Kaya nga, So maganda po na nandun din sa YouTube yun. And for those of you na nanonood sa kanilang mga television, mas advisable ang paggamit ng YouTube, no pa? Kaysa sa Facebook. So, anak, ito naman si Pastor Josea Barde ay kasama natin. Of course, ang buong lahi nito ay kasamang nakikibaka para sa kaganapan ng panawagan meron tayo sa ating bayang Pilipinas. Kamusta sa lahat ng kapatid natin sa Jaiyawan dito sa San Jose City at sa Nueva Ecija, at talagang masyadong very active ang pamilya nito at talagang maraming mga naipapanganak sa kaharian ng Diyos sa pamagitan ng kanilang pagsisikap, pagko-labor with the Lord our God. amen and amen. Thank you so much for joining us tonight. Alright, isang sigaw bago tayo umuwi. 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Samba Pilipinas! Good night, Alright. everybody.